Good morning po. At Si Julia tanong ko Roberts. lang po, kasi po nakaka-experience po ako ng matinding panunuyo po ng balat. Wrinkled na po siya, tapos madalas pong nagbabakbak, madalas din pong nangangaliskis. Kahit na regular po ako nagtitake ng vitamins, saka mine-maintain naman po yung 8 to 10 or more glasses of water a day. Nakakaliskis Saka ka kamo, po, ganun ba? Yung balat mo, sa tsaka thyroid problem. Kasi may hyperthyroidism po ako. Oh, parang nangangaliskis daw siya. Hindi ka naman pinaglihi sa Serena. Hindi naman Ah, hindi, po. hindi naman. Okay. So, mga ganyang problema, Doc Sara, ano bang, bakit ganun na hanggang nangangulubot na yung balat? Okay, ganito po kuya dapat po nating matandaan na yun pong may mga sakit po na ang manifestations ay nasa balat. Pagkakatulad sa case po niya, may metabolic disorder siya, yung hyperthyroidism, pwede pong isa siya sa manifestation. So, not until hindi po natitreat yon, hindi rin po ganun magi-improve. But of course, hindi pa naman din natin sure. So, nakapagpakonsulta ka na ba, Julie, sa isang dermatologist? Or ngayon pa lang? Minsan na po akong napunta. Meron lang po siyang itinayo na bilhin ko na lotion. Medyo mamahalin po. Kahit nagpapaahid po kasi ako noon, sandali lang po yung effect niya, nagdadry pa rin. Okay. So, pero nag-improve siya noon, nung binigay ng doktor? Opo. Okay. So, meaning to say, kuya, related niya po yung kanyang skin problem with dun sa hyperthyroidism niya. In that case, hanggat hindi nagno-normal yung hanggat di ka nagiging euthyroid or yung normal yung thyroid condition mo, thyroid function mo, hindi talaga siya mag-i-improve yung skin condition mo. So, I suggest, yung binibigay sa iyo ng doktor mo, ng endocrinologist mo na gamot para makontrol yung hyperthyroidism mo, tuloy-tuloy siya along with dun sa probably emollient ang ibinigay sa iyo ng dermatologist mo para makapag-provide ng moisture sa skin mo. Ang ginagawa kasi ng emollient, pag pinahid mo, pine-prevent niyang lumabas yung water content ng skin. Okay? So, dapat bukod sa pinapahid mo, talagang dapat damihan mo yung water intake mo. And talagang kuya, may kamahalan talaga yung mga ganyang gamot. Yung iba kailangan ng Parang moisturizer ba yun? Opo, pero hindi po kaya ng ordinary na na mga moisturizers lang. May tinatawag tayo yung isa hyaluronic acid. Pag ipinapahid kasi yun, yung maganda rin sa mukha yun, sa ilalim ng mata. Pag naglagay na, it attracts like 12 times lahat ng water doon pupunta sa site. So, yun, medyo mahal talaga po siya. Kasi minsan, gantong 5 ml, nasa mga 2,000 plus na. So, maganda siguro, Julie, pag meron kang time, no? Punta ka dito at habang lalo na yung nandito si Doktora Barbie para matignan mismo at least direkta matulungan ka kung ano man yung klase ng problema mo kasi may iba pa rin yung nakikita mismo physically no, kaysa doon sa dinidescribe mo lang. Saka pwede rin po natin padala sa kanya yung resulta po nung mga latest niya na thyroid examination, T3, T4, TSH, para makita natin gaano bang ka-severe yung hyperthyroidism mo. At tapos para pwede rin namin ikaw refer sa clinic ni Kuya para masilip ka ng ng endocrinologist, no? Yung T3 at saka T4, TSH. T4. Ayan, para malaman din yung hyperthyroidism siya. Yes, Kuya. Pagka-hyper kasi pumapayat, di ba? Tapos Yes, lumuluwa yung mata. Yes, pagka nagiging toxic Ganun yung na po. ganun yung pagka lumala ng lumala. Saka kuya, papayat na papayat. pati yung heart, problema kasi sobrang Naapektuhan. taas. Opo, lumalaki ang heart kasi sa sobrang kailangan niyang mag-pump dahil masyadong mabilis po ang metabolism So ng later katawan. on, parang nagkakaroon na ng palpitation. Yes, palpitation. Ganun, Oo. So dapat inaagapan din. Tsaka pumayat nga si Julie. Kasi yan yung manifestation. Pagka-high po naman, tumataba. Tumataba po kasi Diba? ang bagal ng metabolism. Okay, Julie, paano ka? Pa-check ka din para mas maganda makita ka. At kung sakali ay mabigyan ka ng mas comprehensive na advice ni Doktora Barbie. Okay? Thank you, Julie. Thank you po. Sige, Julie. Okay.